Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Okay, sige, ikaw muna. Kayo, mga nandyan sa iba't ibang dako, saan man kayong lugar naroon, ini-invite po namin kayo na makiisa sa gawain ng Cheer Up the World Works Program. Amen. Kayo po ay welcome. Ito po ay isang programa na makikuha ninyo ang kaaliwan, kagalingan, kung ang salita ng Diyos ay inyong pakikinggan. Amen. Baka meron kang gusto mo nang batiin. O, minsan pa, binabati ko po yung aking mga ka-churchmate. Huwag mo na magitin yung church, ha? Hindi po. Yung mga hallelujah. Hallelujah group. Yung blessed group. Psalms group. Kaya po rin po ang Panginoon. Minsan pa, nais po namin na kayo'y anyayahan na makiisa sa gawain nito. Hindi para magkabukod-bukod, kundi lalong magkasama-sama. Amen. Hallelujah. Sige po ang nais ng Diyos. Welcome po sa inyo. Yung mga binanggit po niya na pangalan ng mga grupo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. At kayo po ay aming wine-welcome sa gawain ito. Tama po yung sabi ni Sister Lina. Siya po na inyong kapatid sa inyong church, no? Ay nais nating magkasama-sama tayong lalo. Kaya nga nung last Sunday, sister, sinend ko sa iyo yung prayer ko sa lahat ng mga pastor, no? Opo. Napakinggan mo ba? Opo. Napakinggan mo ba, no? Napakaganda. Ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15. Ako, sabi ng Lord, no? Ako ang pipili, ako ang magbibigay sa inyo ng mga pastor. Opo. Siyang magtuturo sa inyo at kakalinga sa inyo. Opo. Magbibigay ng mga karunungan at kaalaman, no? Praise the Lord. So, purihin ang mga pastor sa ating buhay. Purihin ang mga lingkod ng Diyos. Kahit hindi man pastor, mga ginagamit ng Lord sa iba't ibang churches, mga local church, mabuhay po kayong lahat. Oo, yung mga nagmi-mission, hallelujah. At ngayon po, tayo po ay nandito nga sa programang ito ng Cheer Up the World Works. Doon pa lamang po sa sinasabing title na yon, ito po ay ipinanganak sa puso ng Lord at binigay po ito sa akin na simulan nung pong magkaroon ng pandemic. Opo. So, late 2019 hanggang ngayon, dire-diretso po ito. Kaya po naging gano'n ng programa, naging Cheer Up the World Works, ay upang ipakita po sa atin na maraming nakalulungkot, ngunit malaki ang dahilan kung bakit tayo magagalak sapagkat ang salita ng Diyos ay gumagawa, kumikilos. Amen? Kaya nga po sa ating topic, ito po ang last episode natin dito, serye. No, or point. Sa atin pong hear and be healed. Take note, hear and be healed. Hindi pumunta para sa kagalingan, kundi inuna ang pagdinig at ang resulta ay kagalingan. Ito pong kagalingan ito hindi lamang sa katawan, maging ito po ay financial, maging ito po ay relationship, kaya po lahat itong pagalingin ng makapangyarihang salita ng Diyos. Hallelujah. So, bago po yun, tayo po muna yung manalangin. Sister Lina, pwede po pakilid ang ating opening prayer? Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ang maraming banal, makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at papasalamat sapagkat patuloy na binibigyan nyo kami ng pagkakataon na ang Cheer Up the World Works ay manatili at makapagpatuloy pa na makapagpahayag ng salita mo po, Panginoon. Gamitin mo po itong programa ito sa ikaliligtas ng marami, Panginoon. Sapagkat marami pa pong mga tao ang nangangailangan ng iyong salita, higit sa lahat, ang Panginoong Hesus. Kayo, ang Panginoong Hesus ang kailangan ng lahat. Opo. Hindi po ang anumang reliyon, kundi yung relasyon sa Diyos na magkaroon ng bawat isa ng relasyon sa ating Hallelujah. Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Maraming Diyos, maraming salamat Hallelujah. po. Gamitin mo nga po ang lahat ng mga kamanggagawa mo, mga pastor, mga nagmimisyon sa iba't ibang dako.
saan mo man po sila dalhin, Panginoon, igawad mo po ang iyong salita sa kanila. At ang anointing ay patuloy po nilang maranasan sa kanilang buhay. Sapagkat upang sila ay makapagpahayag ng buong tapang, Opo. buong lakas, at buong sigla. Hallelujah. Para maraming tao ang manampalataya. Amen, Lord. Amen. Amen. Lalo na po, Panginoon, marami ka pong nais Opo. na maligtas pa. Opo. Subalit, sabi Opo. mo nga po, Panginoon, sa iyong salita, hinug na ang aanihin, subalit kulang ang mga aani. Opo. Salamat po, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Naniniwala po Purihin kami ka. na Dakila ka, O mapapalalaman Diyos. tayo, Salamat po. Hallelujah. Maraming manggagawa. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming nagkakaroon sa Hallelujah. panalangin sa pangalan po ni Jesus. Tayo po magsabi ng Amen and amen. At Purihin. salamat po, Banal na Espiritu Santo ng Diyos, sa iyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa amin pong mga bibig kasing salita na nagmumula sa iyo, Banal na Santong Espiritu, na padadaluin niyo po, hindi lamang sa lugar na ito, hindi lamang sa estudyong ito, maging sa bawat makikinig, Panginoon, Yes. at sa bawat mag-share, Lord. Ang anointing na amin pong mararanasan dito is the same anointing manararanasan po nila. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa iyong pagkilos. Salamat po. Hallelujah. Yes. Lord Jesus, sa iyong pangalan, may tagumpay po Opo. ang gawain Salamat ito. po. Hallelujah. Hallelujah. And Father, we give you praise. We give you glory. We give you honor. Thank you, Lord, for your word. Amen. In Jesus' name, and by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Amen. And amen and amen. So tayo po ay nasa episode pa rin ng Hear and Be Healed. So ulit, nais ko po muna kayong dalhin sa Matthew chapter 5. Tingnan po natin, Sister Lina. By the way, kaya po dadalawa kami ngayon ay meron pong mahalagang transaksyon o lakad, business na lakad si ating pong kapatid na si Sister Mercy Cruz. Kaya po kami po ay dadalawa ngayon. Hallelujah. Chapter 5, Hallelujah. So we miss you, Sister Mercy. Matthew chapter 5. Kung titingnan po natin, chapter 4. Chapter 4 verse 23. Matthew chapter 4 verse 23. Pakibasa po sa inyo. Okay. Mateo chapter 4 verse 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Wow. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat. Okay, hanggang doon. 24 na yung binabasa mo. Opo. So hanggang 23 lang. Okay. Pakiulit mo uli ng dahan-dahan, sister. Pakinggan niyo pong mabuti. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo siya sa mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. So ito pong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Naglibot at nangaral. Opo. Tingnan nyo ha. He preached and he teach. Or he teach and he preach. Nagturo muna siya sa bawat sinagoga. Sa bawat lugar na kanyang puntahan, ibig sabihin, nilibot niya. So, sa bawat lugar na kanyang puntahan, siya'y nagturo at ipinangaral niya ang magandang balita ng paghahari. Opo. Tama ba yun ba nakasulat? Opo, ang paghahari. Paghahari ng... Diyos. Wow! Ibig sabihin, walang ibang dapat maghari, ipinakilala niya eh. Opo. Ang paghahari ng Diyos. Kaibigan, kapatid, kapag ang Diyos ang siyang naghari, lahat ng dating naghahari ay mawawala. Kung pinaghaharian ka ng anumang sakit karamdaman, kung pinaghaharian ka ng anumang kahirapan, pinaghaharian ka ng lahat ng negative sa buhay, kapag ang Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kapag ang Panginoong Hesus ay tinanggap mo, siyang maghahari sa iyo. Yun ika ay magandang balita ng paghahari. At anong resulta? Sa kanyang teaching and preaching, after teaching and preaching, healing ang sabi po ng Bible. Babasahin ko po sa English. From King James Version, Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, and preaching the gospel of the kingdom.
Ang magandang balita ng paghahari, ng kingdom, ng kaharian ng Diyos. Hey. Amen. At, ang sabi dito, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. All manner. So, hindi sila nandun para gumaling. Nandun sila para turuan ng Panginoon at mag-preach ang Panginoong Hesus. So, sa kanilang pakikinig, ang resulta ng kanilang pakikinig, kasunod na ginagawa ng Panginoong Hesus sa bawat puntahan niya ay ang magpagaling. Wala pong pagkakaiba ngayon. Ang sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kapag ang salita ng Diyos ay binigyan natin ng puwang sa ating buhay, ito'y ating pinakinggan sa mga ipinadala niyang mga ngaral, online man, sa ere man, o dali ng Lord sa inyong tahanan. Amen. Ang karugtong po nito ay ang kagalingan. All manner, anumang uri, Uri ng anumang klase. Walang pakialam kahit siya may cancer, HIV, o kung anumang sakit. Ang sabi po ng Bible, all manner of sickness, ito po ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Kung ginawa niya noon yon, gagawin pa rin niya ito ngayon. Pero number one, kailangan po nating makinig. Magbigay ng atensyon. Tingnan niyo po. Ang sabi po sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Lucas chapter 6. Lucas. Hallelujah. Lucas chapter 5 muna tayo. Lucas chapter 5. Verse 15. Ito po nangyari. Ang galing, ha? So, sumikat na si Jesus. Pakibasa nga po sa Tagalog, Sister Lina. Okay lang po ba yung ilaw natin? Opo. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanyang pagpagaling. Sa kanilang mga sakit. Sa kanyang pagpagaling sa'yo, pakiulit, mali ang basa. Ito, mapagaling. Ayun. Sorry po. Ulit. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling. Yun, at mapagaling. Sa kanilang mga sakit. So, ang mga taong ito ay dumagsa Opo. dahil nais makinig. Hindi sila nagpunta ron para gumaling lang. Kaya sila naroon. Number one ay para makinig. Amen? At pagkatapos nun, ang resulta ay kagalingan. Ano man ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Tandaan niyo po, ito po yung huli naming episode ng Hear and Be Healed. Sa ilalim po ng na episode po ng programang Cheer Up the Word Works program. Bakit ganon? Makinig at gumaling. Kung titingnan pa nga natin niya, sister, ituloy mo yung basa sa verse 17. Verse 17 ng chapter 5. Oo, dyan pa rin ang Lucas, chapter 5, verse 17. 17. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Ibig sabihin, nasa Panginoon na yun Kaya makita mo, ang resulta ay kagalingan. Magito mga pariseo, skriba, kaya nandun sila hindi para makinig Nandun sila para, yes, makikinig sila upang may makuha silang iaakusa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang linaw po ng Bible dito, and the power of the Lord was present to heal them. Nga lang, sigurado, itong mga ito ay hindi naman na tumanggap dahil hindi nakinig. Pero present ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, dadagdagan ko pa, pero sister Lina, ituro mo sa amin
alam ko biglaan ito, pero ituro mo sa amin simula sa 18 yan, ha? Kaya mo yan, Sister Lina. Mula sa 18. Oo, mamaya makikita mo kung sino yan. Pero tingnan muna natin ang awit 107 verse 20. Awit 107 verse 20. Nagulat si Sister Lina ron. Hindi niya akalain. Awit 107 verse 20. Ano po ang sabi dyan? Tingnan niyo po ito. So, ibig sabihin hanggang ngayon, habang gumagalaw po ang mga salita ng Diyos na binabasa natin, ito po ang epekto. 107 verse 20. Verse 20. Awit 107 verse 20. Ito Oo. po ang sinasabi. Sa salita lamang ng kanyang Na kanya? pahatid, sila ay gumaling Ah? at naligtas sila. Saan? Sa kapahamakan, sana ay darating. Sa salita lamang na kanyang pahatid. Opo. Kaya po, yun nga mga binati kanina na grupo ni Sister Lina mahalaga pong magkaganto nakikinig kayo at ma-share ito. No? Kasi po, may kapahamakan palang darating pwedeng sa iba. Pero dahil nagpahatid ng salita ang Diyos, anumang topic yan. Amen? Opo. Ito po yung makapagliligtas sa kapahamakang maaari sanang dumating sa tao, Opo. sa iyo, at sa pagsisharean mo. Opo. Ganun kahalaga ang Word of God. Bakit ganun ka makapangyarihan ito? May papabasa po ako, pero bago yon, bakit ba nagpahatid ang Diyos ng salita sa kanila? Pakibasa po ang verse 19, Sister Lina. Verse 19 po. Oo. 19. Nasa taas lang nun. Dahil 20 binasa natin Ito po, Oo. 19. Ito. 15, 17, 18. 18, and 19. Ano yan? 18, 19. Yan. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya- Psalm 107. Ba't nasaan dyan ka? Awit 107. Ano binasa natin kanina? Verse 20. Verse Awit 107. Nandun pa tayo. Yan. Ayan. Tumalong ka na pala. Nandun ako sa inyo. Sorry. Awit 107. Okay lang po. Awit 107. Kala ko nandun ka pa eh. Lumipat na ako. Lumipat ka pala eh. Sorry. Awit 107. Verse 20. So doon tayo sa verse 19. Opo. Ito, 19. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila at sa kahirapan, sila ay tinubos. Sila ay tinubos. Oh, yun. May tuldok di ba? Dapat pahinto talaga yon. So sa ganung kalagayan, ibig sabihin kalagayang hirap sila. Sila ay tumawag kay Yahweh. Tumawag sila sa Diyos. Iniligtas sila. Pero papaano ang tugon na ginawa ng Diyos? Yun yung verse 20. Opo. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sa kapahamakan na maaari sana ay darating. Ibig sabihin, may parating pang marami pang problemang parating sa kanila. Kapahamakan, marami pang darating sa kanila, Sister Lina. Pero dahil sa salita ng Diyos, napigil lahat yun. So, ibig sabihin, napakahalaga talaga pala ng salita ng Diyos na maghari sa atin. Kahit ano po ang pagnanais mo at pagnanasa, kaibigan, kapatid, ng maayos, ng matagumpay na buhay without the Word of God. Alam niyo bakit? Kapag ang salita ng Diyos, pag nasa iyo, tulad nga ng binasa natin kanina sa Matthew chapter 4, yun po ay paghahari ng Diyos. Kung ang Diyos ang maghahari sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, lahat ng dating naghahari at ang lahat ng hindi dapat maghari sa iyo ay mawawala, mapapalitan ng paghahari ng Diyos. Tandaan mo, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lahat! Walang anumang bagay na nagawa na hindi ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. John chapter 1, sa simula pa'y nandun na ang salita. At ang salita ay Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Alam mo, may gusto pang idagdag dyan kanina si sister Nasa Kawikaan ba yun? Oo. Kawikaan, ano ba yung isineshare mo sa akin kanina na napakahalaga yung pakikinig?
7. 7 ba yun? Ito sa 6. Kawikaan 6. Kawikaan 6. Verse? Verse 20 hanggang sa mga sumusunod. Okay. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at malalim at itanim sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay at sa pagtulog mo ay bantay. Wow. Sa paggawa ay alalay. Wow. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanlaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ganun, pakiulit nga, 23 yun, di ba? Opo. Napakaganda ng 23, pakiulit nga. Pagkat ang utos ay ilaw, Oh. ang turo ay tanlaw. Ilaw at tanglaw, ano? Opo. So, ilaw, Tanlaw? tapos tanglaw. Oo. Ibig sabihin, At daan. oo, ibig sabihin meron kang daraanan na mas makikita mo ng maayos dahil lamang sa sinabi ng Panginoon. Doon mo lamang makikita. May naalala ko, the entrance of your word. Tuloy nga, Sa sunod po. 24 ka na. 20, ulit ko po ang 23. O, ulitin mo Pagkat 23. ang utos ay ilaw, ang turo ay tanlaw, at daan ng buhay itong mga saway. Daan ng buhay, wow. Daan ng buhay. Daan ng buhay. Kasi kailangan po natin tayo talagang maging seryoso. Hindi, ganito yan no? Daan ng buhay. Parang ganito. Alam mo yung train? Opo. Chut. Alam mo yan? Kaya lang yan mabilis na nakakaandar dahil merong release. Opo. Subukan mong mawala release niyan, hindi na yan aandar. Kikilos. Disaster yan. Ganun po ang parang nakikita ko dito, Sister Lina, na ang salita ng Diyos ay parang release ng ating buhay. Ito yung tanglaw natin, ito yung ating daan ng ating buhay. Opo. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Napakala talaga ng Napakalawak ng salita ng Diyos na minsan na-overwhelm tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Hindi natin inaasahan, pero nangyayari sa buhay natin. Opo. Kaya dito rin sa chapter 7, meron pa rin dito eh. Ano po ang nakalagay dyan? Verse? Verse 1, hanggang sa mga sumusunod. Oh. Aking anak, salita ko sana ay ingatan. Ingatan natin yung salita na ating naririnig. Huwag po tayong tutulad sa mga parseyo. Alam yung gawan parseyo, pupunta lang doon para lang may maihusga sa ating Panginoon. Eh. Oo, dapat pag nakikinig tayo, yung makakamit nating sustansya ng salita ng Diyos, no? Ang mahalaga. Kasi nararanasan din natin kahit sa loob po ng bahay-sambahan, meron tao, kung kayo ginagamit ng Diyos na magturo, mangaral, pero meron din tao na sa iyo ay against. Tuloy mo na. O yan. Totoo po, Pastor. Oo, totoo yun. Aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikaping mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. Ang galing, no? Ituring mo ang kanyang salita na parang isang babaeng kapatid at babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. ibig sabihin, ituring mong isang kapatid na babae, pero unawain mo ang salita ng Diyos na parang isang Kaibigan. na matalik. Matalik. Alam mo na po, pag kaibigan. sinabing kaibigan matalik, alam naman natin yan. Ano man ang mangyari, uunawain mo yan. Opo. Ganon po ang salita ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, ang number one sa'yo, ay Yung salita ng Lord. salita ng Diyos. Ganon, wow, ang lalim, Ganon no? sa kaibigan. Hallelujah. Talagang malalim talaga ang salita ng Diyos. Mahirap maarok. Hindi, kaya naman. Dahil sabi ng Lord, bagamat iba ang kanyang kaisipan sa ating kaisipan, kaya lang, dahil anak na tayo ng Diyos, amen? May Holy Spirit Opo, na may magtuturo. ang kailangan lang ay malaman natin na may mga ganito palang salita ng Diyos. Oo. Kasi kung hindi natin kayang arukin ang salita ng Diyos, para ano't nag-aaral na tayo, di ba?
Ibig sabihin, kaya natin. Mm. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin maiintindihan ang kanyang salita. Tingnan po natin ang Peter. Tingnan po natin ang Peter. First Peter. Opo, tingnan po natin kung nasa 1 Peter ba yun. Pedro. Unang Pedro. Second Peter. Pakibasa mo ang verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Nakita mo yun? Makikita natin lahat. Pakibasa po uli ng dahan-dahan. Dahan-dahan. Simulan mo na sa verse 2. Ang kausap dito, born again ha? Opo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, habang lumalalim ang pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus at sa ating Diyos Ama, lumalawak ang biyaya. Ibig sabihin talagang, hindi pwedeng hindi tayo matututo. Salamat po sa Panginoon. Matututo tayo, kaya nga po tayo ay pinapadala ng Diyos na kanyang salita. Kasi ganito lang yan mapapahamak lang isang tao dahil kulang sa kaalaman. Hosea chapter 4 ba yun? Opo. Chapter 4 verse 6? Hosea 4:6, tama no? My people are perishing. My people are being destroyed because of lack of knowledge. Lack of knowledge saan? Sa kanyang salita. Managana kayo sana, nawa, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kung titignan po natin ito sa King James, through the knowledge of God. Yung pong knowledge dito, ang Greek word nito ay homologia. Ibig sabihin, full knowledge. Opo. Kumpletong kaalaman tungkol sa Diyos. Kumpleto, sister. Grace and peace ay lalawak sa atin. Pakibasa po ulit ang verse 2. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos Oh, sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa yun. Kanya at sa ating Panginoong Ibig Diyos. sabihin, nakabase ang pagsagana nito ayon sa ating pagkakakilala. Opo. Ibig sabihin, kailangang makilala pa na makilala. Paano mangyayari yun? Pakibasa ang verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Okay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, meron tayo noon. Okay, tinanggap natin ang alin? ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin. Lahat. Lahat. Walang sagaman. Walang Lahat, tinanggap natin ang lahat ng bagay para maintindihan. Opo. Amen? Amen. Ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sabi pa niya, binahaginan tayo ng... Tuloy mo. Ulitin ko po. Opo. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Oh. ang lahat ng bagay na magtuturo sa ating upang tayo mamuhay Oh. na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin Okay, upang bahaginan Nang? tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ay, nais ng Lord ibahagi sa atin. Hindi pwedeng, Lord, wag ako. Hindi ako. No! Ang Diyos mismo ang may gusto na ibahagi sa atin. Kasi gusto ng Diyos na makita ng iba ang kapangyarihan at kabutihan talaga ng Diyos. Hallelujah. Alam ko may sasabihin ka, gusto lang natin, binigyan din lang natin itong pakikinig talaga. Mahalaga hanggang nakarating tayo ng Peter, no? Sige po. At meron akong gusto ipaturo sa kanina at matesting ang iyong ang revelation ng Diyos dito. Sa Mateo, Oo, Matthew, ano ba yun? Chapter 6 ba? 5. Chapter 5 ba yun? 5. Yung nandun nagsidatingan ng mga parisayo at eskriba, Opo. no? At ang kapangyarihan ng Diyos ay nandun para magpagaling. Pero nagtuturo siya. Opo. Amen? Sige nga. Verse 20 ba yan?
18, 19. Chapter 4. Yeah, Chapter 4. Chapter 4 po ba? Chapter 4. Ang pagtawag sa apat na mangingisda. Hindi. So, Lucas po yun, sister. Lucas. Kilala mo tayo sa Mateo. Lucas. Na kay Lucas na pala tayo, Pastor. Lucas, sister. Tama? Opo. Ayun. Lucas. Chapter 6. Simulan mo sa verse 17. Hallelujah. O, Lucas chapter 5. Chapter 5. Hallelujah. Amen. Verse 17. Opo. Alam niyo po ginagawa kasi namin dito. Hinahayaan po namin magbigay ang Holy Spirit Opo. ng Word. Amen. Opo. Hindi po tayo nag-aaral, kaibigan kapatid, para magturo. Tayo po'y nag-aaral para kumain. Nang sa ganoon, may ipapakain tayo. Hallelujah. Sige po, simulan po verse 17. Verse 17. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea At Jerusalem. at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling. So habang nagtuturo siya, taglay niya. Habang nandun siya sa lugar na yon, Opo. sa bahay na yon, nagtuturo siya pero kasabay nun, umiikot yung nandun yung power eh. Actually, sa buong room, nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Taglay ni Jesus. Opo. Umiikot talaga. No? Anytime, pwedeng merong gumaling sapagkat matapos nga siya magturo, gumagaling. Gumagaling. Ano man ang topic niya. Opo. Amen? Amen. Pero doon sa nakikinig muna. Okay. So, sa kanyang pagtuturo, isipin mo, galing no? At ang sabi ng salita ng Diyos, nasa atin si Jesus eh. Nasa atin ang Holy Spirit. Opo, opo. Sabihin, habang nangyayari ito, ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling ay umiikot sa iyo at sa amin. Opo. Salamat po. Sa iyo at sa amin, umiikot po yan. Ang tayong kailangan mong gawin, manalig. Opo. Manalig lang. Tanggapin ito. Ngayon, ano ang nangyari? Yan ngayon ang isi-share sa atin ni Sister. Ano to? Biglaan. Galing. 18. Ng mga may sakit. Okay. Tapos verse 18. Yun yung kondisyon na nandun ng mga Pariseo at Eskriba galing sa 3 bayan. Opo. Okay? Verse 18. Okay. Dumating ang ilang lalaki, may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Okay, putol. Ito po agad na nagbabasa. Para kang nakakarating doon sa sitwasyon. Opo. So ngayon, habang nakikinig ka, para kang nandun kasama. Parang nandun tayo kasama sa nangyayari dahil kinikwento ni Sister, binabasa niya yung pangyayari. Opo. So parang kita natin, no? Andun ang mga Pariseo, Eskriba. At ang sabi sa verse 18, simula pala pintuan pa lang, nandun sa loob ng bahay si Jesus, at simula pintuan pa lang, punong-puno na ng tao. Opo. Sa dinami-dami ng tao na yon, walang sinasabi pang gumagaling. Pero nandun, umiikot ang kapangyarihan ng Diyos. At nawa, hindi ka katulad ng mga taong ito na nandun, pero walang tinatanggap na kagalingan. Ngayon pa lamang, kaibigan kapatid, if you believe, and I believe, na ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang hipuin ang iyong physical na katawan. Hindi lamang yon ang iyong kaisipan. Hindi lamang yon maging ang iyong bulsa. Amen? Maging ang inyong relasyon. Kayang hipuin ng Panginoon. Nabagat ko po yung bulsa, hindi para hingan ka ha. Yung bulsa, ibig sabihin para biyayaan ng Diyos. Hallelujah. So dumating yung 4. Opo. Hindi sila makapasok. Pero ang nasa isip nila, kailangan mailapit nila kay Jesus yung nakaratay sa higaan. Paralitiko. Ibig sabihin, walang lakas to. Opo. Paralitiko, hindi na makagalaw. Bigay na bigay ng katawan nun. Bigay na bigay. Saan galing nung ginamit kong term, ha? Kaibigan, kapatid, bigay na yung katawan. No? Wasak na yung katawan nito. Ang kagandahan ito po, mahalaga ang may mga kaibigang makukulit. Opo. Kung hindi, dahil doon sa kaibigan niya, kasi yung lalaki wala na eh. Pero meron siyang makukulit na kaibigan. Makulit in the sense na hindi hihinto. Amen. Hindi nila iiwan at pababayaan yung kaibigan nila. Alam nila ang dapat gawin eh. Opo. Kailangan nilang makalapit kay Jesus. So anong ginawa nila? Parang nakikita mo yung sitwasyon? Tingnan natin, sige, sister. Verse 19. Oh, 19. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinaba
sa harapan ni Jesus. Ganon kakukulit yung mga kaibigan nun. No? Winasak yung... Ganon kaseryoso. Ganon kaseryoso. Ganon nila kamalang ng kaibigan. At saka, alam mo, Sister Lina, may isang pangyayari noon na ikwento sa akin. Sabi nung bata, gusto daw, sabi niya doon sa isang matandang kausap niya, nangangawil ata sila eh. Sabi, Namimingwit. oo. Sabi nung bata, gusto kong maging mayaman. Gusto kong maging matagumpay ang buhay ko. Sabi nung negosyanteng kausap niya, namimingwit sila eh. Sabi niya, walang imposible, pwedeng mangyari yan. Pero meron kang dapat naiintindihan. Sabi nung bata, ano po yun? So, ginawa po nung negosyanteng mayaman, hinawakan po sa ulo yung bata. At inginudngud doon sa tubig. Inginudngud talagang hanggang sa nagpapapalag na. Mamamatay na siya, hindi na makahinga eh. Ang ginawa ng bata talagang ubod lakas, pinersa niya, tinanggal niya yung kamay ng matanda. Kaya siya ay nakaahon. Simula doon sa nilulunod siya. Sabi nung bata, bakit niyo po ginawa sa akin yun? Ang sagot ng matandang negosyante na mayaman. Para ipakita sa iyo ang dapat mong malaman. Kung ganon, kakapursige. Ibig sabihin, lahat ay ginawa mo, makaahon ka lang, huwag ka mamatay. Kung gano'n ang pagpupursige mo, kung gano'n ang desisyon mo, kung gano'n ang motivation mo para maging masagana, hindi pwedeng hindi mo makakamit yung kasaganaan. Amen. Kung gano'n ka kapursige, talagang seryoso ka para sa iyong katagumpayan, para sa iyong kagalingan, walang imposible. Lahat ay mangyayari. Kung gano'n ka kapursige para sa Panginoon, kung gano'n ka kapursiging matanggap ang Panginoong Hesus at makamit ang kaayos at katagumpayan ng buhay at kagalingan, walang imposible. Nasa sayo na iiwan ang desisyon. Anong ginawa? Grabe, no? Ang kulit, no? Tinanggal yung bubong, no? Sige nga, ganun sila kapursige. Tapos, verse ano ba yun? Sige, pakiulit mo ang 19. verse 19. Grabe, no? Lucas chapter 5. Verse 19. Apo. Ito. 15. Verse 15. 19 nga. Oo, 19. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang Dahan-dahan lang kasi. paralitikong nasa higaan. Yan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Ito, pakiputol. Nang makita ni Jesus. Remember, nandun ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling. At itong lalaki ito pala ay punong-puno ng kasalanan. Hindi siya nagpunta doon para humingi ng kapatawaran. Nais nila na mapadikit kay Jesus. At ang Panginoong Jesus, ibang klase. Alam mo kung bakit ganun na sinabi ni Jesus, bakit pinatawad na yung kasalanan? Ba't hindi niya sinabi, alam naman kagalingan, kailangan nito eh. Bakit hindi sinabi ni Jesus na, pinagaling ka? Alam mo bakit? Marami po katulad nito, marami po tao na kaya may sakit ang pakiramdam nila dahil kapurusahan. Dahil sa kasalanan nila. Well, maaaring resulta ng kasalanan mo pero hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Kaya ang paabot sa kanya ng Diyos, pinagaling ka na. Pinatawad ka. Nung marinig yun ng tao, tuloy ang basa. Tamalong kami na. Pagkarating... Sige, tuloy mo na. Ito, verse 25, tumalong ka kasi may mga nangyari, di ba? So, sabi ni Jesus, pinagaling, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Pakibasa ang verse 23. 23. 25, verse 25. 24. Nasa ka. Ito. Andyan lang yan. Agad naman tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Amen. You see, kasi kaya ako pinatalo na siya dahil nag-usap-usap sila. Nagpapatawad ito? Yun ang inaantay ng mga Pariseos, Skribe. Yung kung paano nila mahuhusgahan si Jesus. So makikita po natin, kaibigan kapatid, nung malaman ng tao, sabi ni Jesus, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Ang sabi po ng verse 25, kasi may nakasingit yung mga pagtatalo nila eh. Pero
Ang reaction po nung lalaki ay nasa verse 25, and immediately he rose up before them. Agad naman. Sa harapan ng maraming tao, tumayo siya. Nung malaman niyang pinatawad pala siya. Alam mo, minsan kasi ang dahilan ng pananatili, ng parusa, kaya napaparality ko isang tao dahil pakiramdam niya, wala siyang karapatang gumaling dahil sa tindi ng kanyang mga kasalanan. Pakisabi mo nga sa kanila na pinatawad sila ng Lord. Lahat po tayo, pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkabayubay doon sa krus. Siya ay hinatulan ng kamatayan. At dahil sa kanyang kamatayan, nakamit natin yung kapatawaran na tayo sana ang nalagay doon sa ganung kalalagayan. Napakabuti ng Lord, no? Kinuha. Inangkin na ng Diyos yung kasalanan natin. Amen. Nang sa ganun, ang kanyang katwiran naman malagay sa atin. Kaibigan, kapatid, tingin mo ba kaya ka naghihirap dahil sa iyong mga kasalanan? Yes. Marahil. Pero ito masasabi namin sa iyo, pinatawad ka ng Panginoon. Amen. Pinatawad ka ng ating Panginoong Sokristo. Ang kanyang banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naglinis ng lahat ng iyong kasalanan. Come on, kaibigan. Kailangan mo lamang tanggapin ng Panginoong Sokristo. Sa susunod po natin pagtatagpo, itatapik po ni Sister Lina ang tungkol po sa buhay ni Gideon. Opo. Marami po siya, may mga bagay po siya ipupunto ron. Pero sa ngayon, kaibigan, kapatid, tulad ng lalaking ito, at tulad ng sitwasyon doon, ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling ay present. Magpagaling ha. Pero ano ginawa ng Panginoon? Ipinaalam doon sa lalaki na siya ipinatawad. At immediately, nung marinig ng taong yun lang no? Tumayo siya. Tumayo na siya. Ang sanhi ng iyong kahirapan ngayon, marahil dahil sa dami na ng ginawa mong utang. Ang sanhi marahil na iyong kahirapan ay dahil sa ginawa mong maraming pagsusugal. Naging adik ka pagsusugal. At nawala ang iyong kayamanan, pati mahal mo sa buhay, ay naapektuhan. Hindi man ganon, marahil dahil sa ibang kasamaan. Ngunit ito masasabi namin sa iyo ngayon. Pinatawad ka ng Panginoong Sokristo. Nasa iyo na lang ang desisyon. Tulad ng lalaking ito, tumayo ka, kapatid. Ano sabi rito? And immediately he rose up before them and took up that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God. Took up whereon he lay. Yung puntating hinihigaan niya, siya na ang bumuhat. Binuhat niya! Ang nagpapahirap sa iyo, buhatin mo. Kaya mo yan. Ilayo mo sa iyo. Tumayo ka nang may panibagong pag-asa. Tumayo ka na may panibagong kalusog at kalakasan. Come on, kaibigan. Kaya mo. Sapagkat ginawa na ng Panginoon ni Jesus yun para sa iyo. Pero alam naman natin ang isang paraan ang paraan ng paghahari ng Panginoon sa atin. Ito po ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9. Ano po ang sabi ng Roma chapter 10 verse 9? Yun ang tubig mo, sister. Romans chapter 10 verse 9. Ito po ang sabi. Sister, pakibasa po ulit. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Woo! Yun eh, kung ipapahayag. Pahayag natin sa Diyos yung ating... Ibig sabihin, kung ang Panginoong Jesus ay kikilalanin mong iyong Panginoon. Paano mo gagawin yon? Pakiulit nga muna, ang ganda eh. Kung 10:9. 9. Romans chapter 10 verse 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang Hallelujah. sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung sasabihin mo, bakit mo masasabi? Dahil ikay lubos na naniniwala na siya'y muling binuhay ng Diyos. Pag sinabing naniniwala ka na siya'y muling binuhay ng Diyos, ibig sabihin naniniwala kang siya'y namatay. At ba't siya namatay? Sinabi mo kanina, para sa'yo. Amen. Upang takunin niya, burahin niya. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng kamalian. Yes, kaibigan, may nagawa kang maling, ngunit may ginawang tama ang Panginoon para sa iyo. Siya ang kailangan mo. Kailangan mo tanggapin ang Panginoong Sokristo.
Paano yun? Kung ipapahayag ng iyong mga labi. Bakit ba? Ano ba nangyayari sa oras na ito? Pahayag 3:20, huli po nating babasahin, Sister Lina. Revelation chapter 3, verse 20. Ano po ang sabi dyan? Sa aking Bible pula yan. Ibig sabihin si Jesus ang nagsasalita. Revelation chapter 3, verse 20. Hallelujah. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa lahat po sa atin. Please share. Kailangan nila ito. Revelation 3:20. Ato. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain kaming magkasama. Paano papasok si Jesus sa iyo? Kumakatok siya. Kung bubuksan mo. Pagbuksan mo ang Panginoong Hesukristo, nais kanyang samahan sa buhay mo. Yun ang paghahari niya. Pag siya pumasok sa iyo, yun ang paghahari niya. At pag siyang naghahari, alis ang lahat ng dating naghahari. Amen. Amen. Sakit karamdaman, kahirapan, utang, no, masamang ugali, masamang pamilya. Paghaharian ka Wasak na ng pamilya. ating Panginoong Hesukristo. Tayo po yumuko at inaanyayahan po namin kayong sumunod sa maikling panalangin ito ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa akin. ay namatay para sa akin. Hallelujah. At sa ikatlong araw, At sa ikatatlong araw, ika'y nabuhay muli. ikaw ay nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan katagumpayan, na mga tatamasahin ko ng mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Amen. Purihin Congratulations po. At Salamat. dalangin po namin no, na magkaroon ka ng sariling local church, no? Amen. Nadadaloan. Alam niyo po, kami po ni Sister Lina ay hindi po magkapareho ng local church na inaatinan. Kaya lang, isang araw na makilala ko siya, makausap, nilagay ng Panginoon sa aking puso, isama mo siya sa cheer up para marami rin ang makatanggap ng mga revelation na binigay ng Diyos kay Sister Lina. Kaya po, it is not about the group, it is not about kung anong pangalan ng church natin, it is about the Word of God. Hallelujah. Ang pakiusap po namin na hihingin sa inyo ay hindi po pera. Ang hinihingi po namin sa inyo ay pag-ibig nyo rin sa iba. Please share this video. Amen. And pakilike po. Yan po, nasa baba. Makikita nyo. Ang FB page ng The Life Giving Spirit Church. Ganun na rin po ang YouTube channel. Nang sa ganun, lagi po kayong updated. Hindi po kayo pag-iiwanan ng mga katuroang dinadala po namin na galing sa Lord para po sa ikaalalago at ikatatagumpay po ng bawat isa. Tandaan po natin, Salamat po. ang sabi ng salita ng Lord, my people are perishing. My people are being destroyed because of lack of knowledge. Dahil kulang sa kaalaman. Ngunit ito po, pinapahayag natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng 2 Peter, no? Chapter 1, yung binasa natin kanina, 2 and 3. Sa kapangyarihan ng Diyos, tinanggap natin lahat ng karunungan at kaalaman. At ito po ang magbibigay sa atin ng lahat ng katagumpayan. Salamat. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. So masasabi po namin, cheer up! Cheer up, the word works. We Salamat love you. po. Sige na, ikaw na magpaalam. Sa susunod po muli, huwag po niyong kaligtaan. We love you. Love you. Jesus loves you. Amen. Salamat po. Bye-bye. You are blessed. Pagpalaing ang bawat isa. Hallelujah. Manyan.